Magandang umaga mga bata. Narito muli ako sa pag-aaral natin ng Mother Tongue-based Multilingual Education. Ngayon ay nasa ikatlong markahan, ika-6 na linggo na tayo. Halina, tayo ay manood, makinig at matuto. Handa na ba tayo mga bata? Okay, very good. Tayo ay manood at makinig. Ang ating aralin ngayon ay pagkukwento ng nabasa o napakinggan. Quarter 3, Week 6. At ang ating layunin ay nasasabi o naisasalaysay na muli ang kwento, pabula at iba pang katha. Tayo ngayon muna ay magbasahin at unawain natin ang mga pangungusap at sagutin ng tanong tungkol dito sa ating pagbabalik-aral. Si Oliver ay 7 taong gulang na. Ilang taon na siya? Okay, siya ay 7 taong gulang. Very good. Ikalawa, ano ang ipinapakita ng simbolong ito? Hulaan nyo nga. Very good. Huwag mag-ingay. Pinag-aralan natin noong nakaraang linggo ang illustrations at pictograph. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagkukwento ng nabasa o napakinggan. Pakinggan natin at panoorin at basahin ang pag-uusap ng dalawang bata. Alam mo ba kung maaari ka raw makarating sa iba't ibang lugar dahil sa pagbabasa? Oo, tama ka. Isang masayang karanasan ang pagbabasa. Nalilibang ka na, natututo ka pa. Narinig niyo ba ang pag-uusap ng dalawang bata? Mahilig ka rin bang magbasa o makinig sa kwento? Ikinukwento mo rin ba sa iba ang iyong nadinig? Okay, mga bata, ang pagkukwento ay isang sining ng paglalahad muli ng mahalagang detalye mula sa isang akda. Sa pagkukwento muli o pagsasalaysay ng isang akda, mahalagang mabanggit mo ang mga sumusunod. Tingnan natin at isa-isahin natin. Una ay ang pamagat, ikalawa ay ang mahalagang pangyayari, at ang ikatlo ay ang mga tauhan at tagpuan. Habang ginagawa mo ang pagkukwentong muli, laging tandaan na maging masigla sa pagkukwento. Alamin ang daloy na o tatakbuhin ng salaysay. Maging pamilyar sa kilos o gawin ng mga tauhan. Ipakita ang angkop na damdamin ayon sa kwento. At buod lamang o mahalagang bahagi ang isalaysay. Handa na ba kayong makinig sa isang kwento? Tara, umpisahan natin at panoorin mabuti. Ang pamagat ng ating kwento, ang karera ni Pagong at Kuneho. Isang linggo ng umaga sa bukas, sina Pagong at Kuneho ay nagkita. Kaibigan Pagong, ano kaya kung magkarera tayo? Wika ni Kuneho. O sige, tugon naman ni Pagong. Hanggang saan ang tatakbuhin natin? Tanong ni Pagong. Hanggang doon sa punong yun, sa tabi ng bundok. O hala, handa, takbo! Tugon naman si Kuneho. Mabilis ang takbo ni Kuneho. Naging malayo ang agwat niya kay Pagong. Mabagal ang takbo ni Pagong. Matutulog muna ako. Ang
Sabi ni Kuneho sa kanyang sarili. Ay! Nahimbing ako! Nasaan na kaya si Pagong? Aba! Ayun na siya! Sayang! Kung hindi sana ako natulog, ako't sana ang panalo. Kahit na mabagal kung matyaga, matatapos mo din ang iyong ginagawa. Ayan mga bata, natapos natin ang kwento. Napakinggan nyo ba? At nagustuhan nyo ba? O sige, meron akong mga katanungan. Una, ano ang pamagat ng kwento natin? Sige nga. Tama, ang karera ni Pagong at ni Kuneho. Okay, ikalawa, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang dali lang nun. Tama, si Pagong at si Kuneho. Magaling mga bata. Ikatlo, saan naganap ang kwento? Saan kaya? Tama, sa gubat. At isa pang tanong, kailan naganap ang kwento? Isang linggo ng umaga. Mahusay mga bata, may star kayo. Kayo ang star. Okay, ngayon, para sa ating gawain, kung talagang nariintindihan nyo, ang panuto natin ay ganito. Ano-ano ang mahahalagang pangyayari sa kwento? Pagsunod-sunurin natin ang mga pangyayari gamit ang bilang. O, basahin muna natin ha. Ang letter A, nagkarera ang magkaibigan. Letter B, isang linggo ng umaga, sa gubat, nagkita sina Pagong at Kuneho. Letter C, natulog si Kuneho sa ilalim ng puno. Letter D, natalo si Kuneho sa karera. At letter E, mabilis ang takbo ni Kuneho, mabagal ang takbo ni Pagong. O ngayon mga bata, sagutan nga natin. Isulat nyo nga ang tamang sagot. Okay, tingnan natin kung parehas tayo ha. Ang nauna ay ang letter B. Ang sumunod ay letter A. Ang ikatlo ay letter E. Ang ikaapat ay letter C. At ang huli ay letter D. Mahusay mga bata. Ano nga ba ang dapat nating tandaan mga bata? Ang pagkukwento ay isang sining ng paglalahad muli ng mahahalagang detalye mula sa isang akda. Tandaan natin yan mga bata ha. At ngayon, para sa ating pagtataya, ang ating panuto, isulat ang letrang T kung nabasa o nadinig mo sa kwento at letrang M naman kung hindi. Okay, number 1. Natalo si Kuneho sa karera. Ano ang inyong sagot? Ikalawa, isang araw nagkita sa SM si Pagong at si Kuneho. Ikatlo, ang pamagat ng kwento ay si Tigre at si Kuneho. At sumunod, mabilis ang takbo ni Kuneho. At ang ikalima, nakatulog sa si Kuneho kaya siya ay natalo. Okay mga bata? Patingin nga ng inyong mga sagot. Lagyan nyo nga ng tama kung ang inyong sagot ay tama. Okay, number 1, tama. T. Number 2. Ayan, ang ating mga sagot. Okay, ang number 2 ay M. Mali. Ikatlo ay M. Mali. Ikaapat ay T. Tama. At ang ikalima, T din. Tama. O sino ang nakakuha ng lahat ng sagot? 5. Okay, very good. Magaling. At para sa ating karagdagang gawain mga bata, isalaysay muli ang kwento sa harap ng inyong pamilya gamit ang balangkas sa ibaba. Ano ba yung balangkas? Sasabihin nyo kung ano ang pamagat ng kwento
ang mga tauhan sa kwento, ang tagpuan, simula ng kwento, nangyari kay Kuneho, nangyari kay Pagong, at naging wakas ng kwento. O maaari niyang sagutan sa inyong mga tahanan at mayroon ditong batayan kung ito ba ay nagawa niya ng maayos o di maayos. Lagyan niyo ito ng check. Okay. Nabanggit, number 1 ay nakasulat dito kung nabanggit ko ng tama ang mahalagang impormasyon mula sa kwento. Ikalawa, tuloy-tuloy ba at malinaw ang aking pagsasalita? At ang ikatlo, naging masigla ako sa pagkukwento at naipakita ko ang angkop na damdamin. Masagutan niyo yan, mga bata, ha? O paano? Hanggang sa muling pagkikita natin at panonood at pakikinig. Paalam muna, mga bata. Maraming salamat. Mag-ingat palagi. Paalam.